as the deer panteth for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my friend, and you are my brother, even though you are a king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver, and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Good evening, everyone. Good evening, beloved brethren in the Lord. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Patuloy po ang aking pasasalamat sa Diyos sapagkat ginawa po niyang posible ang ministeryong ito upang makapaghatid po tayo ng mensahe sa bawat isa, lalo na po sa mga nangangailangan. Kaya ating pong patuloy na ipanalangin ang pagpapala at basbas ng Diyos sa ministeryong ito. Alam niyo po, hindi po natin magagawa ito kung sa sarili po natin. Kaya naniniwala po tayo na nasa atin po ang gabay ng ating Panginoon kung bakit ito po ay ating naisasakatuparan. So ngayong gabing ito, sa ating pong pagsisimula, gusto ko pong makinig muna po tayo ng ating pong opening number. At ito po ay sa kahilingan po ng ilan. So we would like to again hear Preacher Erwin sa kanya pong instrumental number ngayong gabing ito.
Amen. Purihin ang Panginoon. So, muli po, sa mga ngayon lang po nakapag-tune in, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. And this time, gusto po nating magbigay daan para batiin po natin. Ito yung tinatawag nating shout out para sa mga birthday celebrant. Ngayon po ay birthday ni Sister Adele Mabalot ng Victory Fundamental Baptist Church. Sister Adele, happy birthday sa iyo. Ganon din po ang magandang mami ni Ate Milet. Walang iba kundi si Mami Vanji de la Cruz. Happy birthday po, Mami. At alam nyo na po yon. Ano po? So, ganon din po, birthday ni Brother Jonathan Shapno. Ito po ay from MIBC Marikina. At si Sister Marcelina Gonzalez Cortez. Happy birthday po. Preacher Nelson Trinidad. Marikina rin po yan. Happy birthday. At si Sister Jessica Samson, ang anak po ni Dr. Jericho Samson. Happy birthday, Sister Jessica. Natutuwa kami na nagkaroon kami ng pagkakataon na mabati namin kayo. Isang pastor din po ang nagse-celebrate ng birthday ngayon. Yan po ay walang iba kundi si Pastor Jerry. Pastor Jerry Panoy. So, happy birthday po, Pastor Jerry. At naway pagpalain kayong higit ng ating Panginoon. So, ngayon po, tuloy-tuloy na po tayo. Para naman po sa oras ng ating pong pananalangin, muli po, may mga nagpadala po ng prayer request sa atin. Isasama po natin sila sa ating pong panalangin ngayon. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Panginoon, kami po'y patuloy na lumalapit po sa iyo. At sa bahaging ito, nais po naming ipanalangin ang mga panalangin kahilingan ng bawat kapatiran. Patuloy po ang aming panalangin para kay Brother Arnold Sanchez. Nawa Panginoon, mag-normalize po ang kanyang blood pressure at nawa ay maging negatibo po ang resulta po ng kanyang rapid test. Ganon din po, nais naming ipanalangin po sa iyo si Sister Diane Tixon, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-ingat, lalo na po sa kumpanya po ang NECO Philippines para po sa proteksyon sa COVID, Panginoon. Ganon din po si Ernesto Ambrosio, yung kanya pong safety sa pag-uwi po sa Pilipinas at naway mag-negative po ang result ng swab test. Si Isagani Rico at Romeo, Panginoon, ang recovery po nila. Sila po yung mga nag-positive sa COVID-19. We pray, O Father, that you will help them to recover. Ganon din po si Preacher Bong Reyes, si Brother Andre at ang Cantilev's family. Nawa, ikaw po ang tumulong para makarecover po sila, Panginoon. Patuloy din po ang aming panalangin para po kay Pastor Arnel Magracia. Nawa dakilang Diyos, maging maganda po ang resulta po ng bone marrow biopsy, Panginoon. Si Ashley Tab, ang pagnonormal ng kanyang hemoglobin. Salamat po, nakalabas na po ng hospital si Daddy Maxwell, pero panalangin pa rin po namin ang kanyang lubusang pagaling. Si Carlo Ortinero, O Diyos, pagalingin mo po. Ganon din po, hiling namin si Tatay Necesario na nawa ay lubos mo ng pagalingin sa kanyang karamdaman. Ang lote rin po para sa Living Water Baptist Mission Muntinlupa at ang lahat ng mga outreaches po ng Living Water Baptist Church at gayon din naman ang MIBFC, Panginoon. Lahat po ng mga missionaries at ang bawat mga churches, dakilang Diyos, hilin po namin ang iyong patuloy na pag-iingat, ang iyong pong patuloy na paggabay, ang iyong pong probisyon, nawa ibangon mo po ang economy ng aming bansa at lahat ng bansang naapektuhan po nito. Ang mga frontliners, O Panginoon, patuloy po naming hinihiling sa iyo. Naway pababain mo na po ang cases ng COVID-19 dito po sa aming bansa at hiling ko po ang pagbibigay mo ng wisdom sa aming pong pamahalaan at ng katatagan sa kung ano po talaga ang marapat para po sa sitwasyong ito. O Diyos, ngayong gabi ito, sa iyo pong muli ang aming pagtitiwala para po sa muling pagpapala na matatanggap po namin mula sa iyong banal na salita. Ito po, O Diyos, ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. This time, makinig muna po tayo ng awit bago po sa ating pangangaral. For in
the day I only have one aim. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. Lord, I do not seek to claim the glory. I only wish to be under your control. For I know that you alone are worthy, and it's you who placed this longing in my soul. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. My sole desire is to be used, an empty vessel longing to be filled by you. My sole desire is to serve you, Lord, to do your perfect will, to work each day and build your kingdom. This is my sole desire. Jesus, this is my sole desire. Thank you so much, Sister Gladys, sa iyong special number, Purihin ang Panginoon. At ngayon po, para sa ating pong preaching, sa pangangaral po ng salita ng Diyos, ang topic po natin for tonight ay patungkol po sa pasasalamat. Kaya gusto ko pong, bago po ako magsimula sa preaching na ito, ay pasalamatan ko po ang bawat isa sa inyo, yung mga regularly nakasuporta po dito sa ating pong ministry na ito. At gayon din naman po, syempre, yung ating pong prayer warriors. Thank you so much. At ayokong palagpasin ang pagkakataong ito, considering na ito po ang ating topic ngayong gabi, na gusto kong i-express yung pasasalamat ko po sa mga kabalikat ko po sa ministeryong ito, Feasting on the Divine Verses Online Ministry. Salamat, Sister Arabel, Sister Chari, Pastor Orson, and RA, of course. Salamat sa inyo. Malaking bagay kayo sa ministry na ito. So again, tayo po'y dadako sa mensahe na kung saan ang pinakasinesentruhan ay ang pagpapasalamat. Let me share with you the message of the Lord that I entitled, Appreciate One Another. Appreciate each other. 1 Corinthians chapter 12. 1 Corinthians chapter 12 po ang ating magiging teksto. At babasahin ko po the whole chapter. Ito po'y sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Pakinggan po at unawain po natin ang pagbasa po natin ng salita ng Diyos. Again, 1 Corinthians chapter 12, the whole chapter. Ganito po ang sinasabi ng Bible. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant.
You know that you were Gentiles carried away unto these dumb idols, even as you were led. Wherefore I give you to understand that no man speaking by the Spirit of God calleth Jesus accursed, and that no man can say that Jesus is the Lord, but by the Holy Ghost. Now there are diversities of gifts, but the same Spirit. And there are differences of administrations, but the same Lord. And there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another faith by the same Spirit, to another the gifts of healing by the same Spirit, to another the working of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another the interpretation of tongues. But all these worketh that one and the selfsame Spirit, dividing to every man severally as he will. Verse 12. For as the body is one, and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. If the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? And if the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Nay, much more those members of the body which seem to be more feeble are necessary. And those members of the body which we think to be less honorable, upon these we bestow more abundant honor. And our uncomely parts have more abundant comeliness. For our comely parts have no need, but God hath tempered the body together, having given more abundant honor to the part which lacked. That there should be no schism in the body, but that the members should have the same care one for another. And whether one member suffer, all the members suffer with it. Or one member be honored, all the members rejoice with it. Now ye are the body of Christ, and members in particular. And God hath set some in the church, first, apostles, secondarily prophets, thirdly, teachers, after that, miracles, then gifts of healing, helps, governments, diversities of tongues. Are all apostles? Are all prophets? Are all teachers? Are all workers of miracles? Have all the gifts of healing? Do all speak with tongues? Do all interpret? But covet earnestly the best gifts, and yet shew I unto you a more excellent way. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, muli po kaming nagtitiwala sa iyong kapangyarihan at sa iyong karunungan upang kami po ay maliwanagan sa mensaheng ito na aming pag-aaralan. Lord, empower me once again. And please, fill me with your Holy Spirit, O God. Nawa dakilang Diyos, ang mensaheng ito ay magbigay ng karagdagang tibay sa aming pong buhay pananampalataya, kalaguan sa aming espiritual na buhay, at hiling ko po na ikaw ang maparangalan. Minsan pa, O Diyos, ako po ay iyong samahan sa pangangaral na ito. Ito po ang aking panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. So, kung titignan po natin ang laman, ang pinaka-content po ng 1 Corinthians chapter 12, mga minamahal, ito po ay ang paglalahad ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto na ang church po ay kagaya, katulad po ng katawan. Ano po? At pagka pinag-usapan po natin ang church na katulad ng katawan, ipinapakita po na ang katawan ay may iba't ibang bahagi. At dito po ay sinentruhan niya ang patungkol sa iba't ibang spiritual gifts. Ang sabi nga niya, huwag tayong maging ignorante, di po ba? Sa mga bagay na ito, sa katotohanan ito, iba't ibang administrasyon, iba't ibang function, iba't ibang spiritual gifts. So lahat ng ito ay pawang mahalaga.
Diyan ko po kinuha yung concept na ma-realize po natin na kailangan ng isa't isa ang isa't isa at ito rin ang napakagandang masasabi po nating tungtungan para po sa mensaheng tatalakayin po natin na I believe it is the will of God to appreciate each other. Kalooban ng Diyos na ma-appreciate po natin ang isa't isa. Naniniwala akong wala po siyang inilagay na walang halaga. Ang lahat po ay pawang mahalaga. Lahat ay may function at lahat po, mga minamahal, ay kailangang may gampanan sa tinatawag nating kabuuan ng katawan. Now, ang topic na ito, patungkol sa pasasalamat, I believe, ay napaka-importante sa napakaraming bagay. Isang aking pong nais ibahagi sa inyo ay ang katotohanan that appreciation is very important in all kinds of relationship. Yes, I believe napakahalaga po ng pagkakaroon natin ng mapagpasalamat na puso. Yung pagiging appreciative po, mga kapatid. Importante po ito in all kinds of relationship. I believe ang pasasalamat po o ang pagiging appreciative, it binds the relationship, it builds the relationship, and it blesses the relationship. Ito po'y magpapatibay, magtatatag, magpapatibay, mga minamahal, at magpapala sa tinatawag nating relasyon. Pag nag-usap po tayo sa relasyon, actually po, kasi applicable po ito sa lahat Applicable po sa lahat ng relasyon. Pagka pinag-usapan, relasyong pamilya, naniniwala ako, nasasang-ayon po kayo sa akin na napakalaking bagay na masasabi po nating ma-develop sa atin yung pagiging appreciative sa isa't isa. Di po ba? Relasyong magkakaibigan, kahit sa work, sa kumpanya, importante po na na-appreciate natin ang isa't isa. So, lalong-lalo na po sa tinatalakay ni Pablo ngayon na ang binigyan niya ng sentro ay ang relasyon sa gawain ng Panginoon as church, as the body of Christ. Mga kapatid, actually po, itong message nito, tinalakay nga po namin sa mentoring. At ganito ko po ipinoint out po yan. Halimbawa lang po, para makita nyo po na talagang matibay yung aking sinasabi sa inyo that appreciation, that the appreciation sa isa't isa po, ito po ay nagtatatag, nagpapatibay, at nagiging pagpapala. Sabi ko, kapag ka ikaw na-appreciate, ginamit ko pong example sa mentoring. At ngayon po, pwede nyo rin itanong sa sarili nyo, ano ang epekto sa'yo kapag kami nakaka-appreciate sa'yo? Diba? Pagka ina-appreciate ka, ano ang epekto sa'yo? Siyempre po, may kanya-kanyang lumabas na kasagutan, idea po. Sabi po nung ilan, siyempre, masaya, nagpapasaya. Kapag ka na-appreciate ka, medyo masaya ang dating sa'yo niyan. Yung iba naman po, ang naging sagot po sa akin, siyempre po, ito ay nakaka-inspire, di ba? Yung feeling mo, talagang fulfilled ka. May fulfillment kapag ka ikaw ay pinasasalamatan. Okay? Isang idea naman po, yung pong namomotivate ka, nai-inspire ka, kaya talagang lalo kang ginaganahan. So, marami pa pong lumabas na kasagutan sa usapan po ng kung ano ang magiging epekto sa isang taong pinasasalamatan ng tinatawag nating appreciation. Mga kapatid, doon sa lahat ng naisagot na yon, at magandang habang nakikinig po kayo sa akin, tingnan nyo po sa pamilya, tingnan nyo po sa kumpanya, tingnan nyo po sa relasyong magkakaibigan, at maging sa atin po, sa kongregasyon po natin, tingnan nyo po, kung tayo po isasang-ayon, sa mga naging kasagutan po sa aking tanong, o kaya kung kayo mismo may sagot sa aking tanong na pag na-appreciate ka, ano ang epekto sa iyo? Sumasaya ka, nakaka-encourage, nakakalakas, na-uplift ang espiritu mo, ang feeling mo, may fulfillment, and then motivated ka. Just try to imagine, kung hindi tayo matututo at kung hindi natin gagawin ang pag-appreciate, tingnan nyo po yung nasasayang. Matinding kawalan po yun. Kung nakapagpapalakas pala ito, maganda ginagawa natin para makapagpalakas. Kung nakapagpapasaya pala to, dapat ginagawa natin para makapagpasaya. Kung ito po'y nag-a-uplift ng spirit, maganda pong nakaka-uplift tayo ng spirit. So, naintindihan nyo po? Okay, it binds the relationship, it builds the relationship, and it blesses the relationship. Mga kapatid, mga minamahal, ngayon po sa magiging mensahe po natin, gusto ko pong maging sensitibo po tayo. At magkaroon tayo ng tinatawag po nating attitude na susuriin po natin yung sarili natin. Huwag nyo pong tingnang mababaw ito. So bago natin tuluyang lusungin po ito pong mismong chapter na ito na aking binasa sa inyo, gusto ko munang makita natin na sa practical side ng buhay po natin, ito po ang napapabayaan kadalasan.
Sabi ko nga, kung ikaw ay naisipan ni Mister na regaluhan, di ba? Kung sakali man na hindi mo type yung iniregalo niya, ang unang dapat masentruhan sa isip at puso mo, naalala ka niya. Di ba? Kung si Mrs. po ay nagluto at hindi po ganun kasarap yung kanyang luto, mas maganda pong sentruhan po natin na ikaw ay ipinagluto niya. Naintindihan niyo po ang ibig kong sabihin? Sa konsepto ng tinatawag nating appreciation, mas maganda na ang unang tingnan natin is the thought, di ba? Yung kaisipan, yung naalala ka, yung pinahalagahan ka, yung pinagsilbihan ka, yun po yan. Alam niyo po, ang pasasalamat ang pinag-uusapan natin kasi given naman po talaga na kung pasasalamat ang pag-uusapan, dapat una sa lahat ang pasasalamat natin sa Diyos sa lahat ng bagay. Pero ito pong ating tinatalakay is more on sa relationship po natin sa isa't isa. Yung bang ma-develop, yung pagkakaroon po ng mapagpasalamat na puso. Uulitin ko po, kung i-apply natin to sa buhay natin sa church, kasi kadalasan po, marami na tayong nasabing pintas, di po ba? Halimbawa lang po, sa pastor po natin. Yung pastor natin, pag nag-preach, hindi po ba? Yung palang pong idea na siya po'y nag-pray, siya po'y nag-aral, inisip kanya kung paano kanya mapagmiministeryuhan, kung paano ka mapapakain spiritually, and then yung pong oras na kanyang ibinigay, tapos nung aktual na ginawa niyang pangangaral, so isipin po nating lahat yun. Tapos nung nangaral, heto ka, ang naisentro mo, yung pintas mo sa kanya, mali yung English ni pastor, di ba? Hindi gaanong maganda yung sinabi ni pastor. Mga kapatid, sabi ko nga, hindi naman kailangan purihin mo si pastor. Pero yung palang isipin natin, sabi ko nga, wag mong palabasing na bless ka kung di ka naman na bless. Di ba? Kasi nungalingan po yun eh. So, pero, kina-bless ka o hindi ka na-bless, dapat na ikaw ay pinagministeryuhan, yun ang dahilan kung bakit dapat pasalamatan mo siya. Hindi po nagpipreach ang mga pastor para lang siya po ay pasalamatan. Ang pinag-uusapan po natin ay ang tamang bagay sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tumitibay ang relasyon pagka na-appreciate natin ang isa't isa. Pagka natuto tayo na magbigay pagpapahalaga sa ginagawa ng isa't isa sa isa't isa. Damhin nyo na po, mga minamahal. Habang ako po'y nagsasalita, damhin nyo na po ang kabanatang binasa ko po na ang itinuturo po ni Apostol Pablo ay ang halaga na ang bawat bahagi ng katawan ay mag-function accordingly at ma-appreciate ang bawat iba't ibang bahagi ng katawan. Ganon din po sa pamilya. Hindi maganda na lagi napapagalitan mo ang anak mo kapag ka nagkakamali siya pero hindi ka nagpupuri sa kanya o nagpapasalamat sa kanya sa mga tamang ginagawa niya. Ganon din po, mga minamahal, sa usapan po ng gawain ng Panginoon. Huwag mong palabasing na bless ka kung hindi ka na bless, pero magpasalamat ka dahil pinagministeryuhan ka. At kapag ka ito po ay na-develop sa atin, naniniwala po ako na ito po'y malaking blessing sa ating pong relasyon. Now for me, sa mensahe po natin, ang unang magandang makita po natin sa usapin ng appreciation for me is a godly expression. Yung pong pag-appreciate, mga kapatid, ito po ay maka-Diyos na expression po, mga minamahal. Pag inaral nyo po sa sinulat ni Apostol Pablo sa 1 Timothy or 2 Timothy chapter 3, makikita nyo po na ang kapahayagan po ng mga huling araw, isa na po rito ay ang problema ng tao na hindi magiging grato. Ano ho? Yung pagiging unthankful. Tingnan niyo po ang sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse number 1. This know also that in the last days perilous times shall come. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Naka-line up po yan na sa mga huling araw. Dito po sa panganib ng huling araw, tingnan niyo po kung gaano karami ang mga taong nabubuhay sa mundo na napaka-ungrateful, mga minamahal. Yes. Kaya sabi ko nga, mga anak, isipin niyo, maaaring hindi kayo mayaman. Pero tingnan niyo naman yung pagsisikap ng magulang niyo na mapag-aral kayo. Marahil po hindi magaling. Diba? Ang mga magulang ninyo. Pero tingnan nyo po ang ginagawa ng magulang nyo para maitaguyod kayo.
Mga minamahal, ito po yung panahon na dapat maging maingat po tayo sapagkat nasa panahon po tayong mapanganib na ang bawat isa po ay mawawalan ng pagpapahalaga sa bawat isa. At yan ay hindi dapat mangyari sa ating mga relasyon. We need to express love to each other. At yung pong appreciation, yan po ay godly expression. Makadiyos na expression po yan. At dito, ang gusto kong sentruhan po natin is about our manner. Yung pong ating attitude. Ang pagpapasalamat po is an attitude, mga minamahal. Ugali po yan eh. At pag hindi po na-develop sa atin ang maging mapagpasalamat, automatically, yung kabaliktaran nito ang gagawin natin. Alam nyo kung ano yun? Reklamo. Tingnan nyo po sa usapin ng ating pong pamahalaan. Napakarami po ng reklamo. Tingnan po natin sa usapin ng ating pong relasyon sa tinatawag nating kumpanya. Napakarami pong pintasan, siraan at reklamo. Kasi nga po hindi nadidevelop yung pong pag-appreciate natin sa isa't isa. Mga minamahal, kung titingnan po natin sa tekstong ito, idiniin ni Apostol Pablo na ang usapan ng katawan, may iba't ibang bahagi po tayo. Pero kapwa Espiritu ng Diyos ang nagbigay dito sa atin. Kapwa Diyos ang naglagay sa atin. What I mean to say, ang ating pong pinag-uusapan sa ating pong kalagayan, maging sa relasyon po natin sa church, wala po tayo sa paligsahan bilang mga mananampalataya, niloob ng Diyos na pagsamasamahin po tayo na lumalarawan sa iba't ibang bahagi ng katawan upang ang bawat isa po ay mag-complement sa bawat isa. Amen? The Lord did not design the church to compete one with another. Ibinigay po ng Panginoon yung kakayahan, yung kaloob sa iyo, hindi para magmapuri at magmayabang ka sa iba. Hindi ka binigyan ng Diyos ng talent para hamakin mo ang iba. Mga kapatid, gamitin mo yan. At kapag ka naman po tayo ay nagbigay pansin sa usapan ng kalooban ng Diyos, learn to appreciate one another. Learn to appreciate each other. Mahalaga po ang kamay sa bahagi ng katawan kung paanong mahalaga rin po ang paa. Kung paanong mahalaga rin po ang iba pang bahagi. Ang bawat miyembro ng church sa usaping makadiyos na pagtanaw o paningin. Importante po ang bawat isa sa atin. At huwag niyong sasabihin na kung kayo'y magaling, hindi niyo kailangan ng iba. Balikan po natin ang ating pong teksto, mga kapatid. I-consider po natin exactly kung ano po ang sinabi po ni Apostol Pablo sa kanila. Ang sabi po, mga kapatid, sa verse number 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, so also is Christ. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. For the body is not one member, but many. Okay? Ang sabi po, mga kapatid, if the foot shall say, because I am not the hand, I am not of the body, is it therefore not of the body? And if the ear shall say, because I am not the eye, I am not of the body, is it therefore not of the body? If the whole body were an eye, where were the hearing? If the whole were hearing, where were the smelling? But now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased him. And if they were all one member, where were the body? But now are they many members, yet but one body. Ito na po, ang gusto ko pong bigyan ng emphasis. And the eye cannot say unto the hand, I have no need of thee, nor again the head to the feet, I have no need of you. Hindi raw po pwede na merong ganong attitude. Kaya para sa akin po, it is not healthy, it is not helpful na may ganun pong pag-uugali ang miyembro ng church. Na porke magaling siya, ang tingin niya hindi niya kailangan ng iba. Mga minamahal, ang tama pong pananaw, kailangan natin ang isa't isa. Amen? Kailangan natin ang isa't isa. Kasi kung ikaw ilalarawan na paa ka, meron lang mga bahaging magagawa mo bilang paa. Pero meron kang pangangailangan na si kamay ang makagagawa nito.
So mga kapatid, ganun din po sa usaping bibig at mata, sa usaping tenga at ilong. Meron po silang kani-kaniyang function. Mga kapatid, sa usapang pamilya, kailangan natin ang isa't isa. Sa usapang kumpanya, kailangan natin ang isa't isa. Sa usapang magkakaibigan, malaking bagay ang isa't isa. Sa usapang pang-church, importante po ang bawat isa. Amen? Dito matuturuan tayo ng tamang pag-uugali. Maiiwasan po yung tinatawag po nating kapalaluan. Alam niyo po ba, pag inugat natin, ang problema ng isang taong hindi mapagpasalamat, pagka po inyong inalam, siniyasat, ito po ang isa sa tiyak na problema ng mga hindi grateful. Alam niyo kung ano? Iba kasi yung hindi expressive doon sa hindi grateful. May mga tao pong grateful, hindi lang na-express, pero sa heart po, grateful. Mararamdaman po yon. Pero yung sinasabi ko po, hindi lang po yung hindi expressive, kundi yung talagang hindi grateful. At alam niyo po ba kung bakit may mga tao po na hindi makapagpasalamat? Kasi ang pakiramdam niya, baka mabawasan siya pag nagpasalamat siya sa iba. Ang ibig sabihin, para bang disadvantage sa part niya pagka nag-a-appreciate siya ng ibang tao. That is wrong. In fact, nakakaganda ng pagkatao yun eh. Yung may galang ka sa kakayahan ng iba, yung may pagpapahalaga ka sa kakayahan ng iba, tingnan nyo po, bakit po ba nasisira ang mga masasabi po nating, halimbawa, gawain o kaya relasyon, kapag ka hindi po natutunang pahalagahan at i-appreciate ang isa't isa. So, appreciation is very important. And for me, appreciation is a godly expression. Dito makikita yung ugali mong masasabi nating ugaling makadiyos. Yung bang talagang marunong kang mag-compliment, magbigay ng tinatawag nating pasasalamat, pagkilala, matuto po tayong humanga din sa iba. Huwag naman ang buhay natin, lagi na lang ang paghanga natin, yung bang pagka nagkwentuhan, wala sila sa akin. Diba? So yung lagi, yung andating mo, ako si perfect, di ba? Yung mga ganyan. Yung mga idea po na parang lahat kailangan sa iyo lagi ang credit. Mga minamahal, magandang tayo po i-develop po natin bilang mga makadiyos dahil ang bawat isa ay kaloob ng Diyos. Yung pong mga kakayahan, bigay ng Diyos. Once na in-appreciate po natin, yung pong kakayahan ng ating kapwa mananampalataya, ina-appreciate natin ang Diyos na nagbigay ng kakayahan na yan. So please, medyo bigyang pansin po natin itong konsepto na ito. Ang sabi po mga kapatid, sa verse number 4, now there are diversities of gifts. Anong sabi? But the same Spirit. Iba-iba raw po yung mga kaloob, pero isang Espiritu. And there are differences of administrations, but the same Lord. Why do you think the Apostle Paul is emphasizing that, mga kapatid? Why? Para sa realization po na ang kinikilala natin, pag kinikilala natin, halimbawa po, meron pong isa na ganito po yung kanyang forte, ganito yung kanyang ministeryo, ganito yung kanyang spiritual gifts. Yung pong pagka-in-appreciate natin siya, ang ina-appreciate natin, bigay ng Diyos sa kanya yan eh. Amen? Yan ang ibinigay na kakayahan ng Panginoon sa kanya eh. Kaya kapag ka po may mga kapatiran po tayo na biniyayaan po sa pag-awit, i-appreciate natin. Alam mo, may gift ka kapatid. Kaya alam po, ito lang ang paalala ko sa inyo. Kasi sa mentoring, ang mga tinalakay po namin doon, una, ano ang nagiging epekto kapag ka ikaw ay na-appreciate? Diba? Pangalawa, ano ang dapat ingatan ng mga na-appreciate? Diba kasi yung iba natatakot sila, gusto ko sanang pasalamatan, kaya alam, baka mamaya yumabang eh. Alam nyo po, yung usapan ng yabang, hindi yung dahil sa pasasalamat yun. Ugali na po talaga ng tao yun. Naintindihan nyo po, nasa puso ng tao yun. Attitude po yun eh. Patutunayan ko po, bakit ko sinasabing attitude yan? Bakit may mga pinupuri din naman? Bakit may mga pinasasalamatan na naman? Pero hindi yung mayabang. Okay? Pero bakit itong merong pagka na-appreciate mo, yung mayabang? Hindi ho yung pag-appreciate ang problema doon. Mayabang talaga yun. Ganun po yun kasimple. Why? Kasi kung ang talagang appreciation ay nakakayabang, di sana lahat ng nang-appreciate, yumabang. Di po ba? Pero bakit po hindi? Kasi nga, attitude po ito. Sa madaling salita, kinaklarify lang po nung appreciation natin kung ano yung attitude talaga nung inia-appreciate. So, kaya yun yung magandang tingnan. Ano epekto sa ina-appreciate?
Anong dapat ingatan mo pagka nag-appreciate ka? Huwag niyong bubulahin yung tao, huwag niyong paniwalain sa hindi totoo, di po ba? I-appreciate niyo yung totoo. Alam mo, biniyayaan ka talaga ng Panginoon. Gifted ka talaga sa pag-awit. Ha? Talagang may gift of teaching ka talaga. Talagang binigyan ka ng Diyos ng kahusayan sa pagtuturo sa mga bata. Ganun po mga kapatid. Huwag niyong iisipin na parang kabawasan ng pagkatao mo, parang bumababa ka kapag ka ina-appreciate mo yung iba. Yan ang nakakapigil. Mga kapatid, for me, kung may maka-Diyos po tayong pananaw, para sa akin po, yung mga marunong mag-appreciate, nagpapakita ng maka-Diyos na pag-uugali. Amen? Because for me, appreciation is a godly expression. Kaya nga, isa sa babantayan po natin. Napakaganda pong tingnan. Pagka po sa ministeryo, bawat nasa ministeryo, ina-appreciate nila yung isa't isa. Motivated ang lahat eh. Hindi po ba yung andating paligsahan? Nililiwanag po yan ni Apostol Pablo. Ang sabi po mga kapatid, sa verse number 6, and there are diversities of operations, but it is the same God which worketh all in all. Diba? Iba-iba po tayo ng mga ministries, iba-iba po tayo ng mga operations, pero meron lang pong iisang Diyos na gumagawa sa atin pong lahat. Kaya nga sabi ko po, alam naman natin na sa usapin ng pasasalamat, Diyos ang dapat pinasasalamatan po natin. Pero sa usapin po ng relasyon ng bawat isa po sa atin, particularly sa pinaglagyan po sa ating gawain in appreciating one another, mga kapatid, pinakikita natin na ini-appreciate natin ang Diyos na nagbigay ng kakayahan, ang Diyos na nagbigay ng kaloob, ang Diyos na gumagawa sa isang tao. Amen? Kaya alisin po natin yung competitive spirit. It is good to develop. It is good to practice. Di po ba? Yung pong grateful attitude. It is a godly expression. Well, for me, yan po ang isang napakagandang maintindihan natin sa usapan ng appreciation. Pagka ito po, mga kapatid, in-apply natin, mararamdaman nyo po ang magandang resulta nito sa church. Ang gaan. Ang gaan. Napapansin nyo po ba na ang kadalasan pong meron pong kiskisan sa church, yung pong matutuklasan mo, merong dalawang preacher na nagpapaligsahan. Meron pong mga teachers o kaya yung mga members na talagang kailangan sila magaling, sila ang, mga kapatid, hindi healthy yan. Hindi nakakatulong yan. Kung gusto nyo po na mai-apply yung kalooban ng Panginoon, mga kapatid, na tayo po'y maging lakas ng isa't isa, matuto po tayong mag-appreciate. Amen? Because for me, our second point, patungkol po sa appreciation, ito po ay great encouragement. Una po, godly expression. Pangalawa po, ito po'y great encouragement. Dito naman, ang gusto konsentrohan natin, yung motivation. Yes! Mga kapatid, kapag tayo po ay nagiging appreciative, tayo po ay nagagamit to motivate each other. Yung pong talagang medyo, yung bang gumagawa, di ba? Ito po ha, being human. I believe even the pastors will agree with me that there are times, lalo na kung medyo nahandoon ka sa point na parang, ano ba tawag doon, yung exhausted ka? Yung bang parang tipong burden na burden ka, yung struggling ka. And then, ang pakiramdam mo, hindi po nanonotice ng tao yung ginagawa mo. Hindi na-appreciate yung ginagawa mong paglilingkod. Aminin po natin, kahit pastor pa, medyo may epekto po sa kanya yan eh. Ako po nakakaranas ako ng ganyan eh. Ang kagandahan lang po, syempre, pagka may spirituality ka, nako-conquer po yun. Yung bilang natural na tao, aminin po natin, wag na tayong mag-plastic po. Bilang natural na tao, gusto natin yung na-appreciate tayo. Tama po ba ako? Diba? Halimbawa po, yung anak, pagka ang pakiramdam niya hindi siya na-appreciate, yun minsan ang nagiging dahilan kung bakit parang nagiging rebelde, takbo ng isip eh. Diba? Yung mga magulang din naman, kahit na hirap na sila, okay lang sa kanila. Pero yung mapansin po nila parang ang babaw ng treatment, parang hindi minamahalaga ng anak yung kanyang pagpapagal, may epekto po yan sa company. Pagka ikaw yung sikap ng sikap para sa kumpanya, tapos ito yung mga kasamahan mo na parang wala lang. Mga kapatid, let us admit na yun po yung natural natin bilang tao, naapektuhan din po tayo kapag unappreciated po tayo. Diba? Kaya alam, pag may spirituality ka, makukonquer mo yun kasi hindi dapat. Hindi ka doon dapat nakasentro na i-appreciate ka. Ang akin po, basta gagawin ko po yung gawain pinagagawa ng Panginoon sa akin, may mag-appreciate o wala. Kaya lang po, sa pinag-uusapan natin, ayokong magkaila, lalo na po, sa lahat ng pagod na ginagawa po ng inyong lingkod. Okay? Alam nyo, sa Diyos ko po ginawa ito eh.
Pero ayokong magsinungaling sa inyo na kung bakit nakakayanan po ito, partly, ginagamit ng Panginoon yung mga appreciation ng ilan po sa mga laging nakikinig. Yung pong i-message ka, kung alam nyo lang po kung ano ang ginawa ng Panginoon sa akin sa mga preaching. Wow! Nakaka-motivate po. Kaya nga sabi ko sa inyo, great encouragement po ang appreciation. Yan nga mga kapatid, kung titingnan nyo, isang bagay na dapat tinutuklas natin paano ba ako makapagpapalakas? Paano ko ba may encourage si pastor? Mga kapatid, uulitin ko po, huwag kayong matakot na kapag ka-in-appreciate nyo siya, para bang sa kanya nyo na binigay yung glory. Hindi po ganun yun, mga kapatid. Hindi po. Ang glory po sa Diyos lang talaga. Pero bilang tao, kailangan po kasi, alam nyo po yun, affirmation po yun Pagka na-appreciate ka, affirmation po yun, na ikaw ay may kabuluhan. Hindi ba tayo po, wala namang matinong tao na siya magiging masaya, na ang pakiramdam niya, wala siyang worth. Hindi po ba? Wala siyang value. Pero pag tayo po, naramdaman po natin yung value natin, nagiging motivasyon yan, lalo po tayong nagiging eager. Kasi inspirasyon po para sa atin na maramdaman natin, aba, may halaga pala ako. Ganun po, i-appreciate natin ang bawat kapatiran. Kahit yung pinaka-maliit na ministeryo, hindi yung palakihan yan, patapatan po yan. Kung gagawin ng bawat isa, yung kanyang function, wala pong bahagi ng katawan na hindi kailangan. Excuse lang po. Excuse. Wala pong bahagi ng katawan na hindi kailangan. Lahat po, mga kapatid, kailangan. Ayoko na pong gamitin ilustrasyon to. Pero wag niyong i-smallin to. Dami-daming po pwedeng magawa nito. Diba? Pinaluluwag niya ang ilong, pinasasaya niya ang tenga kung kinakailangan. Diba? Kaya nga ang payo ko sa inyo wag ho yung para iset aside nyo lang siya, pipilitin mong ito gamitin mo. Wag! Sabi ko sa inyo, marami na pong pinunit yan. Marami ng pinunit na ilong yan. Hindi disenyong yan ang gagamitin. Bawat isa po, mga kapatid. Kaya wag mong apihin yung sarili mo kung di ka kasing galing nung iba. Wag mong i-discourage ang sarili mo sa mga bagay na hindi dinisenyo para sa iyo. Mga kapatid, for me, ang usapan ng appreciation, ito po'y great encouragement. Amen? So, our motivation. So, kaya ako, inaamin ko po sa inyo, na ang isa sa nakakalakas sa akin, siyempre, Diyos po yan. Sa katotohanan, Diyos po yan. Pero isa sa nakakalakas sa akin, yung idea po, nung bang malaman mo, na may mga talagang very appreciative talaga, na ginagamit daw po itong ministeryong ito. So nakakagana po yan, nakakapagbigay ng motivasyon po yan sa mga naglilingkod sa Panginoon. Yung iba nga po, hindi masyahan na mag-express ng pasasalamat Hindi masyahan doon sa thank you po, thank you po, evangelist, thank you po, pastor. Hindi sila masyahan doon Talagang meron pang, alam niyo po yon, yung deep expression po, nakaka-encourage po yan. Motivation. So, appreciation is a godly expression. Motivation is a great encouragement. And you know what? Appreciation. Appreciation is a good example. Isang mabuting halimbawa po ang pagiging mapagpasalamat, mga kapatid. Kaya nga sabi ko, sa panganib ng huling panahon na ito, kung sinasabi ni Pablo na ang mga tao magiging unthankful, mga minamahal, sana po bilang Kristiyano, magpakita tayo ng halimbawa sa mga sumusunod po sa atin, sa mga nakakakita sa atin, na dapat matuto tayong magpasalamat, una sa lahat sa Diyos, ikalawa sa mga kinauukulan. Amen? Tama lang po na ang miyembro maging thankful sa kanilang mga pastor. Tama lang po na yung mga anak maging thankful sa kanilang magulang. Tama lang po ng mga empleyado maging thankful sa management. Tama lang po na maging thankful tayo sa isa't isa, mga kapatid. Complimenting po ang gawin natin. Masayang magulang dahil sa kanyang anak. Masayang anak dahil sa kanyang magulang. Masayang pastor dahil sa mga miyembro. Masayang miyembro dahil sa kanilang pastor. Sapagkat kapwa tayo dinisenyo ng Panginoon. God is very happy na makita po na nagko-compliment tayo sa isa't isa. So, appreciation for me is a good example. Dito naman,
Mas magandang makita natin our model. Una po, our manner. Pangalawa po, our motivation. Pangatlo po, our model. So, ang ibig sabihin po, magandang makita ng bawat isa sa atin na ang isang tunay na mananampalataya ay isang bukas na liham na nababasa ng mga tao. Tayo po ay ilaw ng sanglibutan na dapat kakitaan po ng magandang patotoo. And I can say na ang isang church na naa-appreciate ang isa't isa ay isang magandang halimbawa, modelo na po pwede natin pong gayahin at pamarisan. Kaya simpleng bagay lang po yan. Halimbawa, di ba, sa mga local churches, pagkatapos po ng preaching, meron po mga miyembro na talagang right away, takbo ka agad. Eh sabi ko, candy nga eh. Binigyan ka, pinasasalamatan mo eh. Yung pastor mo eh. Nagpakahirap yan na mabigyan ka ng preaching, ni hindi mo man lang malapitan at masabihan na salamat po sa mensahe, salamat po sa pagmiministeryo. Mga kapatid, alam nyo po, napakagandang halimbawa na maipakita po natin na tayo po ay Kristiyanong mapagpasalamat. Amen? Importante po ang pagkakaroon ng tinatawag nating mapagpasalamat na puso. Nakakatulong po hindi lang po sa leader kundi sa takbo ng kabuuan ng iglesia na ang bawat isa po ay appreciative sa isa't isa. Napakaganda po na i-develop po natin yan. Yun po ang gawin nating practice, mga kapatid. Yun po ang ipakita nating pattern. At makita po yung tamang principle. Again, for me, appreciation is a godly expression. Appreciation is a great encouragement and a good example. Yan po ang appreciation. May mga ilang halimbawa po tayo sa Bible na ipinakikitang particular ang Diyos. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, hindi po pwedeng minamaliit natin ang mga kasamahan po natin. Kadalasan kaya po hindi maganda ang nagiging outcome eh. Dahil nga parang paligsahan. At yung iba naman po, pagka po sila'y medyo mas may kakayahan, minamaliit na po yung iba. Hindi raw po dapat ganon, mga kapatid. Sapagkat meron pong kakayahan ng mata na hindi kayang gawin ni ilong. Meron pong kakayahan ang isa't isa sa atin. Dinisenyo po ng Panginoon yan. Kaya mamaya liliwanagin po natin. Pero again, importante po na makita natin ang halaga ng tayo po ay matutong magpasalamat sa isa't isa. Amen? I am very thankful to God na binigyan po ako ng mga miyembro na pinangungunahan. Kumbaga na kung saan marunong lumingap, marunong magmahal, marunong magpahalaga. Yung mga motibasyon at encouragement ninyo, mga kapatid, hindi po nababaliwala yan. Yan po ang isa sa dahilan kung bakit nagagamit ng Panginoon ang inyong lingkod. Because God is using you para ako po ay ma-encourage, mga kapatid. Ang pagpapasalamat po, sabi po ng Bible, ito yung maka-Diyos na dapat nagiging practice po natin. 1 Thessalonians chapter 5 and verse number 18, in everything, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Sa lahat ng bagay daw po, mga minamahal. So, lalo na po sa ating kapwa-tao, sa ating kapwa mananampalataya. Lalong dapat maisip natin, salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng mga magulang. Salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng mga anak. Salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng trabaho. Salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng church. Salamat, binigyan tayo ng Panginoon ng mga kapatiran na sa kakulangan natin sila ang nagiging kapunuan. Amen? Imagine niyo po kaya yung mag-asawa na kung saan ang takbo ng kanilang isip at ang tibok ng kanilang puso ay pasalamatan ang isa't isa. Anong magiging resulta nito? So imagine our church. If all the members will learn to appreciate each other. Mga kapatid, learn to appreciate each other. Sa conclusion po, mga kapatid, pag inaral nyo po sa sulat ni Apostol Pablo, maliwanag po na ang pagpapasalamat, to appreciate each other is God's direction. To appreciate each other is God's design. And to appreciate each other is God's delight.
Ang sabi po ng Bible, ito ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 12 verse number 18, but now hath God set the members, every one of them in the body, as it hath pleased Him. Dinisenyo po ng Panginoon na ang bawat isa po ay merong function na kung saan makatutulong po. Kaya sa usapan po ng pag-a-appreciate, direksyon po ng Panginoon ito, disenyo po ng Panginoon ito, at delight ng Panginoon ito. Let us make God happy by appreciating each other. Atin pong bigyang pagpapahalaga, kaloob ng Diyos sa atin ang isa't isa. Bigay ng Panginoon ang isa't isa. Inilagay ng Panginoon ang isa't isa. Kaya mga kapatid, iwasan na po natin ang laging pintasan. Iwasan na po natin ang laging siraan. Hanapin po natin ang magagawa po natin sa isa't isa at matuto po tayo na i-appreciate natin ang bawat isa. Maging mahigpit ang yakapan natin sa pamilya sapagkat tayo po'y kapwa bigay ng Diyos sa isa't isa. Let us learn to appreciate each other. Mga kapatid, ganun din po sa trabaho. Iwasan po ang siraan. Atin pong i-appreciate ang bawat isa sapagkat pag hindi nag-function ang isa dyan, meron pong epekto sa pangkalahatan. Yun ang sinasabi ni Paul na maging sa church, mga kapatid. Let us appreciate each other. Iwasan natin ang siraan. Iwasan natin ang kanya-kanya. Iwasan natin ang grupo-grupo. Iwasan po natin ang laging pintasan. Let us learn to appreciate each other. Amen? Mga kapatid, I hope and I pray na ito po'y makatulong sa lalong ikatitibay, ikatatatag at ikapagpapala ng ating pong relasyon bilang mga masasabi po nating anak ng ating Diyos. Napakahalaga ng mensaheng ito. At ngayong gabing ito, inaasahan ko pong bawat isa sa atin ay naliwanagan sa napakahalagang aral ng salita ng Diyos tungkol sa pagkakaroon ng mapagpasalamat na puso. Mga kapatid, para sa akin po, ang pagiging mapagpasalamat ay importante sa lahat ng relasyon. It binds the relationship, it builds the relationship, and it blesses the relationship. Appreciation is a godly expression. Great encouragement. Good example. And to appreciate, mga kapatid, each other is the direction of God, the design of God, and the delight of God. Again, let us learn to appreciate each other. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa iyong naging pangungusap sa amin ngayong gabi. Thank you so much for giving me guidance sa pangangaral na ito ng iyong salita. Panginoon, alam mo po ang aking heart's desire. Gusto ko pong masunod kung ano po ang iyong kalooban. Sapagkat alam ko po, dakilang Diyos, na ito ang iyong nais na makita sa buhay ng bawat isa sa amin. Yung matutong magpasalamat, matutong magpahalaga sa isa't isa. Kaya dakilang Ama, nawa itong mensaheng ito ay amin pong may apply sa ikagaganda ng anumang relasyon sa iba't ibang larangan ng aming buhay. Usapang pamilya, usapang trabaho, usapang magkakaibigan, usapang church, Panginoon. Nawa ito po ay makita talagang may impact sa buhay ng bawat isa po sa amin. Sa iyo po ang kapurihan. Sa iyo po ang aming pasasalamat, O Diyos. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. Muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ministeryong ito. Ito pong muli ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, para sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Ang pinakapuso po natin is to preach nothing but the Word and to please no one but the Lord. Again, thank you so much. God bless you.